Hello. A blessed morning po ulit. Blessed morning. Kamusta po? How are you today? Sige na, ngiti kayo. How are you today? Let us open our Bibles in Luke chapter 23. Makikita niyo kung bakit ako nagtanong ng how are you today. In Luke chapter 23, yung mga may Biblia, pakibuksan naman yung inyong mga Biblia. Sa mga nasa Zoom, nasa multimedia, blessed morning po sa inyo lahat. Saan man kayo nandun dito sa Pilipinas, saan man kayo dito sa mundong ito, sa USA, sa Miami, sa California, a blessed morning to all. Let us open our Bibles in Luke chapter 23, verse 43. Ulitin ko po. Luke chapter 23, verse 43. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Kasama po, O Diyos, ng amin pong opening prayer, Lord. Muli, amin pong ipinapahayag in Psalms 44, verse 8, In God we make our boast all day long, and we will praise your name forever. Hallelujah. Let us all pray. In your presence, O God, in your presence, O God, Lord, damang-dama po namin, Panginoon, sa umagang ito, ang iyong presensya. All the glory, all the honor, Lord, amin pong alay sa iyo sa umagang ito. And we are boasting of the Lord sa iyong mga dakila at kamangamanghang gawa sa buhay po ng iyong iglesia. Kasama po ng aming pong text sa umagang ito, ang Luke chapter 23, verse 43, ang iyong napakagandang pangako sa kriminalong panahon na iyon, sa kabuuan po ng Luke chapter 23, O God. Ama, andito kami, Panginoon, umaangkin ang iyong magandang pangako na iyon, O Diyos. Until, Lord, maranasan po namin our last breath sa buhay nito. Andun po ang iyong pangako. Today, you shall be with me in paradise. Pagpalain dakilan, Diyos, ang mga kapahayagang ito ng iyong salita sa buhay po ng iyong iglesia, sa buhay ng bawat isang makikinig ng iyong salita sa amin sa araw na ito ng linggo. For you are our awesome God, omnipotent, reigneth. In the name of Jesus Christ, our Lord. Na lahat nga po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. We bless your holy name, O God. Hallelujah. A blessed morning po sa lahat. Kung nabasa na nyo ng malimit itong Lucas chapter 23, sa four Gospels po, makikita po natin ito in John chapter 19, in Matthew chapter 27, also in Mark 15. Pakibasa na lang po sa inyong mga bahay ang kabuuan po ng bawat chapter na napahayag ko sa umagang ito. Muli ulitin ko po yung text. And Jesus said unto him, and Jesus said unto the criminal, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Sa mga commentaries na nabasa ko po last night,
And even nung kausap ko po si Pastor, sinabi ko po, tumawag ako kay Pastor, Pastor, ito po ang aking text sa araw na ito ng linggo. And I said to Pastor, Pastor, kumusta po? How are you today, Pastor? Alam naman niyo po ang hirap ng mga sitwasyon, ang pangunguna ni Pastor sa ating iglesia. Sari-sari sitwasyon, sari-sari mga pangyayari, but still, sabi nga po doon sa mga commentaries na basa ko, today, sabi po ng ating Panginoon Hesus Kristo, you will be with me in paradise. Today, as you breath, your last breath, we will be with Jesus, our God, in paradise, experiencing eternal life with God in heaven or in paradise. Ito po ay isang sitwasyon ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo on the cross. Nung panahon na yon, ang chapter 23, kayo na po magbasa ng kabuuan. Ngunit ang babasahin ko lamang po sa umagang ito is from verse 39. Ang sabi po dito, and one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be the Christ, save thyself and us. In verse 40, but the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? In verse 41, and we indeed justly, for we receive the due reward for our deeds. But this man hath done nothing amiss. In verse 42, and he said unto Jesus, tingnan po natin, ang isa pong criminal ang sabi niya, and he said unto Jesus, or sinner na lang, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And Jesus said unto him, ulitin ko po yung text, Verily, I say unto thee, Today shalt thou be with me in paradise. A blessed morning, and how are you today, mga kapatid? How are you today, mga kapatid? Gano'n na kabigat ang sitwasyon natin sa buhay po natin? Ano ang problema po natin ng ating kalusugan? As I was talking to our pastor kanina, kinukumusta niya ang aking kalusugan. Ang na-share ko kay pastor yung akin pong, ako'y bigla na lamang pong giniginaw. Sabi ko, Pastor, ako po yung na-hospitalize na about this chilling effect sa katawan ko. And then naging, before po, hindi ko alam kung 5 years ago or matagal na po, na-confine ako. Nung ganun po, kung giniginaw, hindi ko na po kaya talaga. Ang lamig na nararanasan ko. And then I was sharing to Pastor that this morning. Sabi ko nga kay Pastor, anong sabi na lang sa akin ng doctor is, CAP daw yan, CAP. C-A-P. Community Acquired Pneumonia. The hospital took my x-ray, pero wala rin naman sila makita sa aking baga. Dahil pneumonia is galing po sa baga. Talagang grabe po yung naranasan ko last week. Hindi po ako naglalagnat, pero alamig. Electric fan lang po tumama sa akin para akong nasa loob ng freezer. At nangyayari lamang po yan if ever na ako po ay magnap at masama ang napagod ako or masama ang pakiramdam ko. Bigla na lang po ako magigising at ako'y giniginaw. I have to put on ng jacket, doble, pantalon, doble rin. Talagang giginaw. Tinatakloban ako ni Mea ng blanket na makapal. Pero pag nakainom naman ako ng gamot, pinawisan ako, wala na po.
talagang parang wala nangyari. Minsan tinanong ko si Lord, Lord, kukunin mo na ba talaga ako? Kaya lang, sabi ni Pastor, marami pa daw gagawin kay Lord. That's why, kasama po ng Psalms 44, I'm boasting of the Lord all day long. Kung titingnan po natin, ang buhay po natin mga kapatid, how are you today? Mabigat ba ang inyong dinadala? Si Eunice iniwan ng asawa. Pero nakangiti dahil kay Lord. Never po si Lord na tayo ay pinabayaan. Dahil yun po ang kanyang pangako, mga kapatid. He will never leave us nor forsake us. As long as we are staying with the Lord. Kaya nga po, binibigyan ni Pastor sa kanya sa pulpit na ito, God Family Ministry. And what is your relation to God at this moment? How are you today? How are you today? Kumusta po? We cannot perfect, kahit kami po yung mga pastor nangunguna sa iglesia. We cannot perfect. We are all Christians. Nararanasan po natin ang mga bagay na ating po mga kahinaan. Tayo po may mga kahinaan. That's why God is talking to us today. Kung titingnan po natin ang today is after po ng ating kamatayan at sinasabi po nating Panginoon Kristo. Baka sabihin nyo, ay paano ang Matthew 6:34? Do not worry about tomorrow. For tomorrow, meron siyang sariling problema niya ang tomorrow. Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry by itself. Sino pong nag-aalala ng bukas? Ay, wala na akong bigas na kakainin tomorrow. Wala na akong bigas na isasaing tomorrow. Paano ang aking maintenance tomorrow? Thank you po, Pastor. Yan. Sister Tessa, ayan, shepherding. Dinalhan ako ng tubig ni Pastor. Thank you po sa concern. Lord, salamat. Salamat, Lord, sa buhay na meron kami. Sa atin pong karanasan bilang mga mananampalataya, isa pong mensahe na maiksi lang ito, mga kapatid. Isang mensahe na patuloy na mapanatili natin ang ating pagiging Kristiyano, anong masitwasyon tayo meron. Dahil sa atin po bilang tayo mananampalataya, as we grow with the Lord, in the presence of our God, makikita ninyo, makikita po natin, ma-appreciate po natin ang sinasabi ni Pastor, God Family Ministry. Kaya nga po, ang tanong ko sa buhay po ng bawat kapatiran sa umagang ito, kumusta po? Kumusta po ang buhay po natin? Si Dia will celebrate her birthday December 10. Wala pa akong regalo. Sabi ni Lord, don't worry about tomorrow. Eh. We have an awesome God, mga kapatid. We can declare it that we have an awesome God. Even sa sitwasyon nung ang Panginoong Jesucristo ay mamamatay na po on the cross.
nakayanan pa po niyang ipangako, ipahayag niya, maipahayag niya the undeserved forgiveness na ang Diyos ang nagpapatupad sa buhay po ng bawat isa sa atin. The undeserved forgiveness na ipinakita ng ating Panginoon Jesucristo sa isang kriminal na sabi nga po niya na nararapat lamang siyang mamatay sa cross at hindi ang Panginoong Jesucristo. At kung sa buhay po natin, atin pong makikita, atin pong titingnan ang atin pong karanasan sa dakilang Diyos na atin sinasamba, mga kapatid. We can declare it kasama po ng aking patuloy na pagpapahayag in Psalms 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? And also in Psalms 38 na nabanggit po ng ating pastor na nakaraang linggo. In Psalms 34 verse 8, O taste and see that the Lord is good. Tayo po mga kapatid, ano na po ang ating pong karanasan kay Lord? Naranasan niyo na po ba ang sinasabi ng 34:8? Taste and see that the Lord is good. Kaya nga po sa umagang ito, today, how are you? Kumusta na ang inyong tayo sa pananampalatayang ito? Baka nauumay na kayo, nagsasawa na kayo. Minsan nga po, sinabihan ko si Mean, kanino mo na ibinili ng ating mga kotse? Kung bukas darating si Lord. Sabi kong ganon. Kaya today, mga kapatid, how are you today? Tayo po mga nanonood sa multimedia, sa Zoom. Pagbulay-bulayan niyo po ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. Karapat-dapat ba tayo sa pangako na ito ng Diyos sa atin sa umagang ito? That we will be in paradise today sa pangako po ng ating Panginoon Jesucristo. In Psalms 118 verse 24, ang sabi po doon, This is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Ang sabi po sa Hebrews chapter 3, kung titingnan po natin ang word na today, in Hebrews chapter 3, kung wala na aking kodigo. In Hebrews chapter 3, in verse 7 and 8, Wherefore, as the Holy Ghost said, Today, if you will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. Today, if you hear His voice, in Hebrews chapter 3, verses 7 and 8, also in Psalms 25, 7 and 8, and also in Hebrews chapter 3, verse 13. Today,
If ye will hear his voice, harden not your hearts as in the provocation. Nabigyan ko lang po sa umagang ito ang salitang today. Just for us to review, just for us na makita po natin kung paano nag-alay ang ating Panginoon Jesucristo ng kanyang buhay para sa ating lahat. Katulad po ng Romans 8:5. That while we were sinners, Christ died for us. And also, in John chapter 3, alam na po natin to, for God so loved the world, that He gave His one and only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. At sa pagtatapos po, isa pong maiksing mensahe, sa pagtatapos, hindi ko na po pakakahabaan. In 1 Corinthians, sigurado po, alam niyo na po ito. Moreover, brethren, in 1 Corinthians chapter 15, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which ye also have received, and wherein ye stand. In 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Unless ye had believed in vain. For I deliver unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins. How that Christ died for our sins according to thy scriptures. Muli po, babalikan ko po ang ating text sa umagang ito. At ito na po talaga ang pagtatapos. Medyo namamalat po ako kasi po may construction po sa bahay. Nagpapaayos ng amin pong grahe. Sabi ko nga, nagrereklamo po si Sister Mayan, panay po ang tulo ng amin pong grahe. Doon din kami kumakain. Doon din po ang aming dining table. Sabi ko, pag umuulan lang naman natulo yan. Hayaan mo na pag umuulan lang, magagastusan ka lang. Bigay mo na lang sa akin yung gagastusin mo. Hindi, gastusin ko na lang kaysa ibigay ko sa iyo. Pag naulan lang naman natulo. Isang buhay po namin pong buhay pamilya, buhay may asawa, na mga kapatid. Nakapasarap pong pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. And I pray sa umagang ito, maunawaan nyo yung pinapahayag ni Pastor, God Family Ministry. Muli basahin ko ang Luke chapter 23, verses, umpisa ko na po sa 42. And he said unto Jesus, mga salita ng Diyos na iiwanan ko po sa inyo sa umaga ito. Ito po yung isang kriminal o the thief na namatay with Jesus in the cross of Calvary noong panahon na yon. Jesus dies on the cross. Ito po ang topic ng Luke chapter 23.
Jesus dies on the cross. And he said unto Jesus, Lord. Kumusta na po, mga kapatid, ang pagtawag natin kay Lord sa umagang ito? Today, huwag niyo po nating makalimutan. Ano man sitwasyon tayo meron, gano'n man kabigat ang ating sitwasyon. Di ba, Sister Je? Lilipat ka na dito sa kabihasnan. Kaya katulad dito, kriminal na mamamatay na. Maari po, sabi ko nga po kay Pastor kanina, maari itong kriminal na ito nakakarinig na about who Jesus is. Buti na lang apo ng pastor. Sabi po ko po kay Pastor kanina umaga, itong criminal o thief na mamatay with our God, maaari siya ay nakarinig na. O pwede yung isa pang thief, narinig niya, alam niya kung sino ang ating Panginoon Jesucristo dahil nagsabi siya sa verse 39, If thou be the Christ, save thyself and us. Yun po ang sinalita ng isang kriminal na kasabay po ng ating Panginoon napako sa cross. Nakarumaldumal na kamatayan na ibinigay ng mga Hudyo nung panahon na yon. If thou be the Christ, save thyself and us. Marami tayong nasisharean, nakikinig. Anong nagiging reaksyon? Wala lang. Wala lang. Dahil ang tinitingnan nila ay ang mga makamundong bagay. Natatakot po ang mga unbelievers na mawala ang mga makamundong bagay. Katulad ng kriminal na ito na sinabihan pa ang ating Panginoong Jesucristo, If thou be the Christ, save thyself and us. Ginamit pa niya ang salitang, If thou be the Christ, upang siya'y maligtas. Ngunit ang isang kriminal, rebuke him. Parehas lang tayo at tayo nararapat lang mamatay dito sa cross. Ang sabi po ng isa, but the other answering, rebuke him, saying, Dost not thou fear God? Yan po ang kulang sa mga unbelievers, mga kapatid. Ang takot sa Diyos. Kumusta po ang takot nyo atin sa Diyos? May kinikilala tayong Diyos na namatay sa cross ng Kalbaryo for us to be saved. Dost thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. Yun po ang isang kriminal. Inako niya ang kanyang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. But this man hath done nothing wrong. But this man hath done nothing amiss. And he said unto Jesus in verse 42, Lord, nandun na po ang kanyang pagpapakumbaba sa ating Panginoon Jesucristo. Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today, ulitin ko po, today shalt thou be with me in paradise. Ang title ko po sa umagang ito sa mensahe is, Awesome God, Omnipotent, reigneth. Let us pray. Father in heaven, kasama po na naging kapahayagan po ng iyong salita.
We continually declare, you are our awesome God, omnipotent reigneth. And this is all we pray in Jesus' name. Ang lahat nga po yung magsabi ng Amen. Hallelujah. We bless your holy name, O God.